Dear Papa Van, tawagin niyo lang po ako sa pangalang Boards. Actually, hindi po ito ang real name ko pero si Mama po ang nagbigay ng palayaw ko. Hanggang sa nakasanayan ko na lang na ganun yung tawag sa akin ng lahat. Papa Van, si Mama po dapat ang susulat sa inyo pero sabi niya ako na lang daw po ang sumulat at magpadala nito sa inyo dahil may kalabuan na po ang mga mata niya. May kakambal nga po pala ako. Bale, identical twins po kami, Papa Van. Tawagin niyo na lang po siya sa pangalang Kulot kasi kulot naman po talaga siya. Hindi naman po kami yung magkamukhang magkamukha. May palatandaan naman po sa amin pero hindi po yun basta-basta nakikita. Kaya nung mga bata pa kami, madalas naming nililito si Mama. Ang kaso, trying hard lang po talaga kami sa part na yon dahil kahit po yata mga lamang loob namin ay kabisado na niya. Noong nagsimula po itong ikukwento ko sa inyo, sa Albay pa po kami nakatira at 2 years na po mula nang makagraduate kami ni Kulot sa kursong Mechanical Engineering. Pareho po kami ng gusto kaya wala nang nagawa si Mama kundi hayaan na lang kami. Dahil hindi po kami kaagad nakahanap ng trabaho at kumbaga po ay wala pa sa isip namin na gamitin yung tinapos namin na kontento na lang po muna kami sa paraket-raket. Tumutulong muna noon si Kulot sa talyer ng tito namin dahil malaki po talaga ang interes niya pagdating sa mga sasakyan. Ako naman nag-part-time food delivery rider muna. Wala namang problema yon kay Mama. Hindi niya kami pinilit na maghanap ng permanenteng trabaho at hindi niya kami pinapressure na dapat maging lisensyado na kami. Ni minsan din Papa Van ay hindi kami hiningan ni Mama ng pera. Kaya parang nakampante kami noon na okay lang kahit medyo chill pa kami sa buhay. Pero syempre Papa Van, bago pa po mapunta sa kung saan-saan itong kwento ko, focus muna tayo sa bida sa ikukwento ko sa inyo na walang iba kundi si Mama. Mula nang maulila kami sa ama, siya na po ang mag-isang nagtaguyod sa aming magkapatid. Bukod sa pagiging teacher niya, nagtitinda pa siya ng kung ano-ano sa mga estudyante at co-teachers niya noon para may dagdag income para sa amin. Strikta si Mama at medyo may pagkatalakitok pero wagas naman po kung magmahal. At kasama na rin po doon yung pagdidisiplina niya sa amin mula nung mga bata pa kami ni Kulot. Nakakatawa man pero hindi po namin makakalimutan yung malaalamat na tsinelas ni Mama na parang biglang nagkakaroon ng pakpak kapag may nagagawa kaming kapalpakan. Pero sa kabila ng lahat, mas nangingibabaw naman sa amin yung pagmamahal kay Mama dahil ganoon din naman siya sa amin. Hoy! Gumising na yung mga anak mayaman dyan! Tirik na yung araw, hindi pa kayo nagsisibangon! Good morning, Ma. Oh, yung kapatid mo, tulog pa rin ba? Gisingin mo na, baka dumikit yung likod niya sa higaan sa kakatulog. Opo. Sinong gigisingin? Gising na kaya ako. Good morning, Ma. Naku, mas gaganda sana umaga ko kung pareho kayong gumigising ng maaga. Para kayong mga anak mayaman. Paggising kakain na lang. Kulang na lang subuan pa kayong dalawa. Ma, kalma lang po tayo. Kaya aga-aga nirarat-rat mo na naman kami ni Kulot. Nasa-stress tuloy yung buhok niya. Parang kada araw lalong kumukulot eh. Buhok ko na naman nakita mo. Magsipilyo ka kaya muna. Amoy patay na hayop yung hininga mo eh. Sus!
Pareho lang naman kayo. O siya, maupo na kayo nang makapag-almusal na tayo ng sabay-sabay. Ito talaga yung pinaka-paborito kong part pagkatapos mag-rap ni Mama. Diyan ka magaling. Basta pagkain. Sino ba naman ako para tanggihan yung luto mo, Ma? The best kaya lahat ng pagkain kapag ikaw yung nagluto. Kahit tuyo pa yung ihain mo. Ay, nako. Tigil-tigilan mo nga ako dyan sa pagiging sip-sip mo, kulot. Baka araw-araw kitang hainan ng tuyo. Ma naman, baka magkasakit naman ako nun. Kung hindi ka magkakasakit, baka ako pa mismo manakit sa'yo. Hey, nakikita mo ba tong tsinelas ko? Ma, kailan po ba kasi magre-resign yung tsinelas mo na yan? Marami ng kasalanan sa amin yan eh. Ibig sabihin lang nun namumuro na kayo sa akin. Feeling ko magkakatroma na ako sa tsinelas mo, Ma. Baka kailangan ko na magpatingin sa... Nako, Borge, tigilan mo na ako dyan sa kaartehan mong yan. Baka mas lalo pa kitang puruhan kapag ginawa mo yon. Alam nyo, kung ayaw nyong mabato at mahampas ng tsinelas ko, magtino kayong magkapatid. Hindi naman porke kambal kayo, kambal din yung mga kalokohan nyo. Parehong-pareho kayo. Di naman ako papayag dyan, Ma. Hindi po kami pareho. Mas pogi kaya ako. Pogi raw. Amoy panis naman yung paa. Wow! Bakit ikaw? Mabango pa mo? Magyayabangan talaga kay sa harapan ko? Sorry, Ma. Sorry. Tapos ilang beses nyo pa rin namang uulitin. Mas mabuti pang hindi na lang kayo mag-sorry. Ipakita nyo na lang sa akin na hindi nyo na uulitin yung ganyang kabastusan sa harap ng pagkain. Akala nyo ba magandang tingnan na palagi ako naninermon sa inyo tuwing kakain tayo? Hindi na talaga mauulit, Ma. Kain na po tayo? O ikaw, kulot, wala ka bang sasabihin? Meron po. Gutom na po ako, Ma. Ay, naku, ewan ko sa inyong dalawa. Ay, sige na, magsikain na kayo. Maghugas kayo na kinainan pagkatapos. Duty mo ngayon, Borge ah. Ha? Anong ako? Pagtatalunan nyo na naman yung paghugas ng plato. Kayong dalawa yung kikilo sa lababo. Wala nang duty-duty kung di nyo rin naman kayang sundin. Ako kaya lagi naguhugas, Ma. Yang si Kulot parang ayaw mangulubot yung kamay niya eh. Kaya nga kayong dalawa na yung maghuhugas para may katulong ka na. Mula ngayon ganyan na yung gagawin nyo. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo, Ma. Laging ganoon ang eksena sa bahay namin tuwing umaga. Yung tipikal na sermon ng mga nanay. Lalo na kapag tinatanghali ng gising yung mga anak niya. Ganon si Mama, Papa Van. Bigla kaming nagiging mayaman sa paningin niya. Pero kahit tinatalakan niya kami, palagi namang may nakahandang masarap na almusal para sa amin ni Kulot. Papa Van, retirado na po si Mama pero kahit wala na siyang trabaho ay nakakatanggap pa rin naman siya ng pensyon. Ginamit niya yung nakuha niya noong nag-retire siya para gawing puhunan sa tindahan. Kaya kahit hindi na siya nagtuturo ay kumikita pa rin siya. At kahit minsan ay hindi nang hingi sa amin ng pera. Nag-aabot naman kami sa kanya minsan pero hindi naman niya tinatanggap. Kaya para hindi siya makatanggi, inuunahan na lang namin siya sa pagbabayad ng bills sa bahay. Papa Van, hindi nagbago yung paraan ni Mama ng pagdidisiplina sa amin. Hindi naman niya kami sinasaktan ng sobra pero kapag nakikita na namin siyang hinuhubad yung tsinelas niya, natataranta na kaming magkapatid. Hindi lang dahil takot kundi dahil alam namin na may nagawa na naman kaming mali at ayaw na ayaw yun ni Mama. Kapag nasa mood naman siya, nakikipagbiruan din siya sa amin. Balanse lang po, kumbaga. Pero minsan, pumapasok din sa isip namin kung paano kaya kapag kinailangan na namin ni Kulot na magtrabaho sa malayo. Para sa amin, mahirap yon pagdesisyonan na Papa Van. Kamusta naman kayong dalawa? Si Mama talaga oh. Makatanong parang di tayo araw-araw magkakasama rito. Palagi niyo rin po kaming nakikita. Araw-araw ko nga kayong nakikita at nakakasabay kumain pero hindi na kayo nagkukwento sa akin kagaya ng dati.
Kaya gusto ko ring malaman kung kumusta ba kayo sa ginagawa niyong magkapatid. Kung ayos lang ba kayo sa trabaho niyo. Ganun lang naman dapat kasimple magkwento pero mukhang kinalimutan niyo na. Porke ba mga binata na kayo? Bilis mo naman magtampo, ma. Eto na, magkukwento na. Bale ma, may inaplayan po kasi kami ni Borge. Mabuti naman kung ganon. Pero teka, natanggap na ba kayo? Nagpasa pa lang po kami, ma. Para naman magamit na namin yung pinag-aralan namin ni Kulot. Maganda yan. Pero, wag niyo sanang isipin na pinipressure ko kayong magkapatid. Kung komportable pa kayo ngayon sa pinagkakakitaan nyo, wala namang problema sa akin. Wala kayong obligasyon na payamanin ako o kung anuman. Basta maayos kayo, maayos na rin ako. Alam mo, ma, ang daming mapapasana all kapag nakilala ka ng iba pang mga anak. Yung iba kasi, ginagawang retirement plan yung mga anak nila. Wala namang problema ron kung gusto rin ng anak na tulungan yung mga magulang nila. Paano kung hindi nila gusto, ma? Ay, hindi na natin problema yon, anak. Ang mahalaga kung ano tayo dito sa pamilya natin. Basta ako, sigurado ako na wala na akong ibang mahihiling kundi makita kayong nagtatagumpay sa buhay. Pero ma, kahit hindi ka po humiling sa amin, magkukusa kami ni Kulot. At wala ka pong karapatang tumanggi kasi itatakwil ka namin. Tama! Sus! Pinagtulungan niyo pa ako? Siguraduhin niyo munang matatanggap kayo sa inaplayan niyo bago niyo isipin yan. Matatanggap naman po siguro kami, ma. Ang tataas kaya ng grades namin ni Kulot. Oh, masama rin naman masobrahan ng kumpiyansa. Baka ang ending yan, lagapak kayong dalawa. Hindi naman po kami ganun, ma. Alam naman po namin ni Kulot yung mga limitasyon namin sa mga bagay-bagay. Gaya ng palagi niyong binibilin sa amin. Mabuti naman at may natatandaan kayo. Pero teka, saan ba yung inaplayan niyo? Uy, ikaw na magsabi. Ha? Bakit ako? Nagturuan pa kayong dalawa. Tinatanong ko lang naman kung saan, ano bang kinatatakot nyo? Teka, huwag nyo sabihing illegal yung pinasukan yung dalawa. Kumalma ka, ma. Matino pa naman pag-iisip namin ni Kulot, kaya wala kayong dapat alalahanin. Legal po yung papasukin naming trabaho. Promise, hindi po kami makukulong doon. Ay, mabuti naman. Baka atakihin ako kapag napano na kayong dalawa. Bago pa mapunta sa kung saan tong usapan natin, saan nga kayo nag-apply at hindi nyo masabi-sabi sa akin? Sa Maynila po, ma. Habol po kasi namin yung experience doon, ma. Tsaka di ba po, taga ron si Tito? Matutulungan niya rin po kami. Sakaling pwede na po kami magtrabaho abroad. Abroad? Opo, ma. Pero matagal pa naman po yun, ma. Makakabuti yun sa inyo, mga anak. Papa Van, medyo kinabahan kami noon ni Kulot dahil akala namin ay iiyak si Mama sa sinabi namin. Pero mukhang sinadya niya po talagang pigilan yung luha niya. Ayaw niya sigurong maramdaman namin na malulungkot siya kapag napalayo kami sa kanya. Sakaling matanggap kami sa Maynila at kapag pinalad pa, sa ibang bansa na kami magtatrabaho. Pero bago po namin maisip ang mga bagay na yun ay iniisip din po namin si Mama. Hindi po namin alam kung kakayanin ba naming iwan siya ng mag-isa. Buong buhay po kasi namin ay kasama namin siya kaya parang napakahirap pong lumayo noon. Mula nang malaman ni Mama yung plano namin ay mas naging maasikaso pa siya sa amin. Yung ginagawa niya po noon parang ipinaramdam niya sa amin ni Kulot na mamimiss niya kami kaagad. Pero sa kabilang banda, ikinatuwa rin po namin yon dahil hindi na po kami masyadong sinusungitan ni Mama. Papa Van, kapag pareho po kaming umalis ni Kulot ay wala talagang maiiwan kay Mama. May mga kamag-anak naman kami doon pero hindi po sila kasundo ng nanay namin. Bagamat malakas pa ay matanda na rin talaga si Mama at mas makakabuti sa kanya kung may kasama siya. Kaya naman kahit may magandang opportunity sa amin ay hindi naging madali ang magdesisyon. Habang nag-iisip pa rin po kaming magkapatid noon, nalaman naman po namin na nakabalik na pala yung
todka ni Mama na nagtrabaho sa Canada. Papa Van, nang malaman namin na nakabalik pala yung todka ni Mama na si Mang Rico ay nagkaroon kami ni Kulot ng ideya. Nakwento kasi noon ni Mama na naging sila ni Mang Rico bago pa naging sila ni Papa. Pero dahil kinailangang umalis ni Mang Rico at magtrabaho sa Canada, nakipag-break na lang si Mama dahil ayaw niya ng long distance relationship. Ayaw daw pumayag noon si Mang Rico. Mabait naman daw ito, maalaga rin at mataas ang respeto sa kanya pero sadya lang na hindi niya kaya yung malayo sila sa isa't isa. Hindi yon ang unang beses na umuwi si Mang Rico sa Pilipinas. Nagkakausap din naman sila noon ni Mama at nakipagkilala rin siya sa amin kaya naging kaklose namin siya. Madalas pa nga namin silang tinutukso sa isa't isa. Matagal na rin kasi mula nang mawala yung tatay namin at hindi naman kami tutol sakaling maisip ni Mama na mag-asawa pa ulit siya o magkaroon ng kinakasama. Kahit na si Mang Rico pa yon, iisa lang naman yung gusto naming magkapatid, ang maging masaya ang nanay namin. Aba, sakto. Nasa labas si Mang Rico. Paps! O Boards, may kailangan ka ba? Makikipagkwentuhan po sana ako kung hindi po makakaabala sa inyo. Sos, kailan pa ba kayo naging abala sa akin? Baka po kasi may gagawin kayo. Naku, wala akong gagawin kaya ayos lang. Halika, doon tayo sa loob. Ganda pa rin ang bahay nyo, Paps. Nakikita ko yung pinsan nyo kapag naglilinis dito. Oo, siya yung caretaker ko rito. Sinusweldohan ko buwan-buwan. Wala naman kasing iba mag-aalaga nitong bahay kapag wala ako. Pasensya na po kung medyo personal yung itatanong ko, pero bakit hindi na po kayo nag-asawa? Ay, mahaba-habang kwento yan, Boards. Huwag po kayong mag-alala. Chismoso naman po ako kaya ayos lang kahit gaano pa po kahaba yan. Mula kasi nung magtrabaho ko sa Canada, hindi ko na naisip na magkaroon ng girlfriend o makapag-asawa pa. Wala po ba kayong natipuhan noon? Meron naman pero hanggang doon lang. Hindi ako nanligaw. Kung ganon, si Mama po pala yung huling nakarelasyon nyo? Ganun na nga. Ibig po bang sabihin yan hanggang ngayon si Mama pa rin yung gusto nyo? Oy Boards, alam ko kung ano yung ginagawa mo ha. Si Paps naman nagtatanong lang Pero may irereto po sana ako. Sino naman? First clue, biyuda. Ha? Teka, parang kilala ko yan ah. Wait lang po, meron pa. Second clue, ex nyo. Ay nako, anak ka talaga ng nanay mo. Pero alam mo, aaminin ko, gusto ko pa rin naman si Ida. Pero sa nakikita ko ngayon, hindi niya na kailangan ng isa pang lalaki sa buhay niya. Sa tingin ko, sapat na kayo sa kanya. Kaya kahit gaano ko pa gustong ligawan siya ulit, palagi akong nagdadalawang isip. Mas masakit po ba mabasted kapag senior na? Loko ka talaga. Pareho lang naman yun kapag binata ka pa. Yung kilig po. Kinikilig pa po ba kayo o baka nagpapalpitate na lang? Alam mo, tingin ko, namemersonal ka na. Umuwi ka na nga ro sa inyo. Bilis magbago ng isip Pero seryosong tanong, Paps. Babalik pa ba kayo sa Canada? Hindi na. Napag-aral ko na yung mga pamangking ko. Napagtapos ko na sila sa kolehiyo. Kaya oras naman para makapagpahinga ako. Ha? Namamaalam ka na po ba? Bakit pa? Parang gusto mo na akong mawala. Joke lang naman, Paps. Pero gets ko naman po kayo dun sa gusto nyo na magpahinga naman sa pagtatrabaho. Tama po yun. Enjoy nyo na lang po yung buhay. Pwede naman po kayo mag-business na lang para may pagkakakitaan pa rin kayo. Si Mama nga po nagtindahan na lang matapos mag-retire Hawak niya na yung oras niya tsaka hindi na palaging pagod na pagod. Ganon din sana yung gusto ko pero ayoko naman maging kakompetensya ni Ida. Kaya plano ko sana, magpagawa na lang ng paupahan. Kahit maliit lang. Aba, mukhang ayaw niyo talaga mapalayo kay Mama.
Ikaw talaga, kung ano-ano iniisip mo. Kapag nalaman ng mama mo na inilalako mo siya sa akin, hindi ka tatantanan ng tsinelas doon. Papa Van, bagamat may pag-aalangan pa si Mang Rico na ligawan si Mama ay natuwa pa rin ako dahil nakita ko sa kanya na magiging mabuting kaibigan siya sa nanay namin. Medyo inaasahan ko na rin po kasi noon na hindi na talaga magpapaligaw si Mama dahil sa edad niya kaya alam ko na malabo na po talagang magkabalikan pa sila. Pero dahil okay naman silang dalawa at pareho nang naka-move on sa nakaraan nila, naisip ko pong imbitahan si Mang Rico sa amin para maghapunan. Sinabi ko kay Kulot ang plano ko at sinakyan naman niya yon. Hindi namin sinabi kay Mama na bibisita sa bahay namin si Mang Rico. Pero matapos po yung imbitasyon ko na yon, sinabi sa akin ni Mama na nakita niya raw ako na pumunta kina Mang Rico at tinanong niya ako kung ano yung pinag-usapan namin. Sabi ko naman, nagkwentuhan lang kami tungkol sa naging trabaho nito sa Canada. Naniwala naman sa akin si Mama. Pero nagpaalala siya na wag daw kaming gagawa ng kahit anong ikakahiya niya kay Mang Rico, Papa Van. Kanina pa ba nakaalis si Mama? Oo, kanina pa. Bakit di mo sinamahan? Ayaw niya eh. Pinipilit ko nga kanina pero sabi niya hindi naman daw siya magbubuhat. Lagi na lang ganun si Mama. Ano pang silbi ng pag-workout natin kung wala namang tagabuhat si Mama tuwing namamalengke? Wala eh. Ito na lang yata talaga purpose natin sa mundo. Yung madagdagan pa yung mga pogi. Kaya Borge, ingatan mo sarili mo. Nanganganib na tayong maubos. Pinagsasabi mo, di ka ba nakainom ng gamot? Ito naman oh, wala man lang kasupo-suporta. Ay, nga pala, nagkausap na ba kayo ulit ni Mang Rico? Ano raw plano niya? Pupunta naman daw siya. Teka, parang nakita ko rin paalis kanina si Mang Rico. Di kaya magkasama sila? Baka kaya ang tagal makabalik ni Mama. Malamang nagde-date na yung dalawang yun. Tapos inilihim nila sa atin para hindi natin sila tuksohin. Si Mama talaga oh. Huli pero di kulong. Asarin natin mamaya pag uwi. Kunwari pa si Mama na ayaw niya magpaligaw kay Mang Rico tapos makikipag-date naman pala. Ha, cute siguro nila na nag-uusap habang kumakain, no? Baka nga nagsusubuan pa sila eh. Huwag na tayo magsaing. Tayo lang naman yung kakain. Oo, wag na. May bahaw pa naman dun. Magluluto na lang ako ng pansit canton mamaya. Pantawid gutom. Ikaw, ano sa'yo? Idamay mo na lang din ako. Ayoko magkanin. Sige, pero mamaya na lang ha. Maaga pa naman eh. Tol, tinan mo to nag-add friend sa akin sa Facebook. Chicks na chicks. Nasaan? Patingin nga. Eto oh. Ganda! Ma! Chicks nga! Pag alis ko kanina, cellphone na inatupag nyo. Hanggang sa pagbalik ko, cellphone pa rin. O ano, nakapagsaing na ba kayo? Hindi pa po ma. Kala kasi namin kumain ka na sa labas eh. Ano? At bakit naman ako kakain sa labas na mag-isa? Mag-isa? Pero sabi ni Kulot magkasama daw kayo ni Mang Rico. At saan naman nanggaling yon? Hindi kami magkasama ni Rico. Nakita ko rin po kasing umalis si Mang Rico kanina. Halos magkasabay lang kayo kaya… Kaya naisip mo na magkasama kami? Ay teka nga, La Borge, yan na naman yung tsinelas ni Mama. Ikaw kasi. ano, ngayon pa kayo magsisisihan? Ikaw, Ah! Aray ma! Sorry na ma. Ito naman. Si Kulot naman po talaga yun eh. pareho lang kayo. Ang tatanda nyo na pero hanggang ngayon nagagamit ko pa rin sa inyo itong tsinelas ko. Ano na lang yung mangyayari sa buhay nyo kung hanggang ngayon irresponsable pa rin kayo magkapatid? Anong oras na wala pa sinaing? Tingnan nyo yung lababo. Kahit nandito ako sa sala, nakikita ko yung hugasing iniwan ko kanina na hanggang ngayon, wala pa rin sa inyong nagkukusa maghugas. Sorry po ma, hugasan ko na po. Ako na lang magsasaing ma. Yan! Para kayong mga maamong tupa kapag napagsasabihan. Pambihira! Paano na lang kapag nagkaasawa na kayo? Kawawa naman yung mga magiging asawa nyo kung ganyan pa rin kayo magkapatid. Hey! Kambal nga talaga kayo kahit sa katamaran. Sorry na po ma. Ganto na lang po para makabawi.
Kami na lang ni Kulot yung gagawa ng lahat ng gawaing bahay ngayon. Kami na rin magluluto at mag-aayos ng mga pinamalengke mo. May gusto ka pa bang ipagawa sa amin, Ma? Oo, meron. Magpakatino kayo. Yun ang gusto kong gawin niyo. Papa Van, nakakatawa man pong isipin na sa edad naming yon ay nahahampas pa rin kami ni Mama ng tsinelas. Pero para sa kanya, wala sa edad ang pagdidisiplina. Kahit noong bata pa kami ay ganun talaga siya tuwing hindi namin nagagawa ang mga gawain namin sa bahay. Kapag naman may nagawa kaming medyo mabigat na kalokohan, hindi kami kinakausap si Mama. Kaya kapag ganun ang nangyari, mas gusto pa namin mahampas ng tsinelas kasi kinakausap niya pa rin kami kahit galit siya. At dahil hindi kami sanay na ganun siya sa amin, pagsisisihan namin yung nagawa naming kalokohan at gagawin lahat para mapatawad niya. Papa Van, sobrang close po namin ni Mama. Wala kaming may tatago sa kanya dahil kilalang kilala talaga niya kaming magkapatid. Kaya kahit minsan ay masakit na rin yung nasasabi niya, hindi kami nagtatanim ng sama ng loob at inuunawa na lang yung dahilan kung bakit niya yon nasabi sa amin. Pero sa kabila ng magandang relasyon namin sa nanay namin, dumarating din talaga kami sa pagkakataong kailangan naming gumawa ng mabigat na desisyon na makakaapekto po talaga sa kanya. Pareho po kasi kami ni Kulot na natanggap sa inaplayan namin at kailangan na po namin agad pumunta sa Maynila. Ang kaso, hindi namin alam kung paano sasabihin kay Mama ang tungkol doon, Papa Van. Bagamat planchado na ang plano namin ng kambal ko na lumuwas ng Maynila at mangungupahan doon para sa trabaho namin, hindi pa rin naging madali para sa amin ang pagdedesisyon. Alam naman po namin na papayagan kami ni Mama dahil nabanggit na namin yun sa kanya noong nag-a-apply pa lang kami. Siya po kasi yung nanay na hindi po kami pipigilan sa gusto namin gawin basta para sa ikabubuti namin. Kahit na gaano pa yon kadelikado. O kahit pa ang kapalit nun ay ang pagiging mag-isa na lang niya. Bago namin sabihin kay Mama na kailangan na naming umalis, nag-isip muna kami ng paraan para hindi siya maiwang mag-isa. Gustuhin man namin kumuha ng kasambahay para may kasama siya at katuwang sa mga gawaing bahay, ay alam naming hindi siya papayag. Sa kabila kasi ng edad niya, ayaw niya nang wala siyang ginagawa. Siya ang mas nakakaalam sa mga bagay-bagay sa bahay kaya hindi niya yon iniaasa sa ibang tao. Tumutulong na lang kami sa kanya sa mga mabibigat na gawain. Kaya para hindi niya maramdaman na mag-isa na lang siya sa pag-alis namin, sinubukan namin ni Kulot na paglapitin ulit sila ni Mang Rico. Oh, kayo pala kumakatok. Pasensya na, Paps. Pwede ka ba ulit maistorbo ngayon? Oo naman. Pero sana nagsabi kayo na pupunta kayo rito para nakapaghanda man lang ako ng kahit ano. Ayos lang po yun. Tsaka nandyan lang naman po sa tapat yung bahay namin eh. Tatakbo na lang po kami ron pag nagutom. May pagkain naman ako rito. Hindi lang ako nakapagluto ng masarap-sarap na pagkain para sa inyong dalawa. Huwag po kayong mag-alala. Kahit ano pa pong meron kayo dyan, tatanggapin lang siya namin yan. Oo nga po, kaya wag na po kayo mag-abala. Kahit na mga abala po kami talaga. O siya sige. Pumasok na kayo at masimulan nyo na yung pang-aabala sa akin. Mukhang gustong-gusto nyo naman yun eh. Grabe to si Paps. Parang ayaw niya talaga sa atin. Kulot, balik na tayo sa bahay. Puro talaga kayo kalokohan. Maupo na muna kayo.
Maghahanda lang ako na makakain nyo. Wag na, Paps. Hindi naman po sa tumatanggi kami sa grasya pero ayos na naman po kami ni Kulot. Mas excited po kaming makipagkwentuhan sa inyo. Ano bang meron? Namiss nyo ba ako? Ganun na nga po, Mang Rico. Paps na lang itawag nyo sa akin. Mas gusto ko yun. Parang masyadong nakakatanda kapag Mang Rico pa tinatawag nyo sa akin eh. Naks, tunog pang tatay na talaga. Paps, kung hindi mo na itatanong, hiring pa kami ng stepfather. Oo nga, Paps. Baka naman interesado ka. Sos, hindi naman kailangan ni Ida ng bagong partner. Kailangan niya po na makakasama kapag umalis kami ni Borgie. Ano ka mo? Kapag umalis kayo? Opo, Paps. Teka, saan naman kayo pupunta? Natanggap na po kasi kami sa inaplayan namin sa Maynila. Alam na ba yan ng mama nyo? Hindi pa nga po eh. Hindi rin namin alam kung paano ba sasabihin sa kanya. Parang ang hirap din po kasi na maiwan siya rito ng mag-isa. Alam nyo naman po na yung mga kamag-anak namin dito may sariling mundo. Kaya ba ang gusto nyo mangyari? Magkaayos kami para magkaroon siya ng kasama. Mismo! Nakuha mo, Paps! Ang husay mo! Kung pwede po sana, tingnan-tingnan nyo si mama o kaya kausapin nyo rin po minsan. Kahit hindi nyo po siya samahan lagi. Wala naman sana problema sa akin yun. Pero ang inaalala ko lang, baka hindi yun magustuhan ng mama nyo. Baka lalo lang akong iwasan nun kapag nakaramdam siya na parang kinakaawaan ko siya. Sa una lang po yun magagalit, kaya sana po, hindi nyo siya basta-basta sukuan. Pasensya na po kung kayo pa po yung inabala namin para dito. Sa totoo lang po kasi, mas may tiwala kami sa inyo, Paps kesa sa mga kamag-anak namin. Baka pabayaan lang si mama pag nagkataon. Naiintindihan ko naman kayong magkapatid. Kaya huwag na kayong mag-alala. Isa pa, kahit kailan naman hindi magiging abala sa akin si Ida. Hayaan nyo po, Paps. Babawi po kami sa inyo. Wala pa nga akong ginagawa, pagbawi na kagad ang nasa isip nyo. Pero hindi naman kayo dapat sa akin bumawi, kundi sa nanay nyo. Hindi naman ako nanghihingi ng kapalit sa hinihingi nyong pabor sa akin. Kayo naman parang pamilya na rin naman po turing namin sa inyo. Yung kay mama, syempre, matik na po yun, Paps. O siya sige, gagawin ko yung makakaya ko para maging malapit kami uli sa isa't isa. Para mas madali ko siyang makumusta at masamahan kapag siya na lang mag-isa sa bahay nyo. Basta, magpakatino kayo sa papasukan nyo sa Maynila. Walang problema, Paps. Papa Van, hindi namin pinakawalan yung oportunidad na nagbukas sa amin dahil yun na lang ang tanging paraan para makatulong kay Mama. Lagi naman po niya sinasabi na hindi naman kailangang bumawi o ibalik sa kanya yung mga naging sakripisyo niya pero gusto po naming maranasan niya yung wala nang inaalala dahil kami naman ang bahala. Kaya naman matapos namin kausapin si Mang Rico ay nakahinga kami ng maluwag dahil alam namin na may mapapakisuyuan na kami para i-check si Mama habang wala kami. Papa Van, kahit mahirap dahil malayo-layo yung Maynila, nagplano kami noon ni Kulot na umuwi sa bahay tuwing linggo para makasama si Mama. Pero naisip po namin na baka ikagalit niya yon dahil bukod sa magastos sa pamasahe, ay matagal-tagal din yung biyahe. Parang naririnig na po agad namin yung mga sermon ni Mama. Siguradong sasabihan niya kami na magseryoso sa trabaho at hindi kung ano-ano ang inaatupag. Humanap kami ng tiyempo para sabihin sa kanya na aalis na kami. At nang magkaroon kami ng pagkakataon, hindi na kami nag-alangan pa. Hindi namin po siya nagalit. Ipinakita pa nga niya kung gaano niya kasuportado yung gagawin naming magkapatid. Pero kahit hindi niya sabihin, alam din po namin sa loob-loob ni Mama ay nalulungkot din siya dahil mapapalayo na kami sa kanya. Ma, wala ka ba naaamoy? Naaamoy na ano? Naamoy ko rin po, Ma. Ang alin nga? Yung laway mo po, Ma. Amoy panis na. Paano? Kanina ka pa tahimik dyan. Ikaw talaga, akala ko naman kung ano na. Bakit po kasi sobrang tahimik mo dyan, Ma?
Iniisip mo po ba yung pag-alis namin ni Borge? Oo. Sa lagay nyo na yan, maiiwasan ko bang hindi mag-alala? Malalaki lang kayo pero para pa rin kayong mga bata. Wala na magluluto ng pagkain nyo ron. Ma, kaya naman po namin magluto. Marunong din naman po ako magsaing. Ako rin po, ma. Marunong na po ako magpakulo ng tubig. Sa tingin mo, hindi ko alam yon. Pansit Canton lang naman ang kaya mong lutuin. Kaya lalo kang nakukulot eh. Ma, wala naman pong kinalaman yung Pansit Canton sa pagkakulot ng buhok ko eh. Meron. Doon kita pinaglihi. Hindi naman po totoo yung lihi na yan. Kasi nga hindi ka naniniwala. Anak, baka naman gusto mong mag-aral magluto ng ibang pagkain. Baka kapag hindi nakapagluto si Borge, palagi na lang instant noodles yung kakainin mo. Sakit ang aabutin mo ron. Naku ma, ako na pong bahala dyan kay Kulot. Pagsabihan mo siya palagi kapag puro pansit canton at cup noodles yung kinakain niya. Kung kaya mo ipagluto mo na lang. Total ikaw naman yung mas matanda sa inyong dalawa. Makasabi naman si mama ng mas matanda. Minuto lang naman ang pagitan namin ni Borge. Kahit na, mas matanda pa rin siya sa'yo. Dapat nga kuya yung tawag mo sa kanya eh. Hayaan nyo na po ma. Ayos lang naman po sa akin kahit di niya ako tawaging kuya. Ay, yung mga damit nyo, wala na maglalaba. Hindi naman kayo marunong maglaba ng kapatid mo. Basic lang yan, ma. Pwede naman kami magpa-laundry. Naku, ay paano kayo makakaipon yan? Dapat marunong na kayo sa mga ganyang kasimpleng gawain. Hindi sa lahat ng panahon makakasama nyo ko. Gaya niyan, mapapalayo na kayo sa akin. Hindi sa lahat ng pagkakataon may nanay na sasalo ng mga bagay-bagay para sa inyo. Sorry po, ma. Hindi ko kailangan ng sorry nyo. Mas kailangan kong mapanatag na maayos kayong dalawa at kakayanin nyo mag-survive ng kayong dalawa lang. Kailan ba alis nyo? Sa Sabado po sana ma. O sige, habang di pa kayo nakakaalis, tuturuan ko muna kayo. Maglalaba tayo mamaya at bukas naman ng umaga, tuturuan ko kayong magluto ng ulam nang hindi nyo na kailangan gumastos ng malaki. Matatanda na kayo, kaya dapat alam nyo na mag-budget ng pera nyo. Hindi na yung kagaya rito na unlimited ang supply nyo ng pagkain dahil sa tindahan ko. Kapag naubusan kayo ng pera doon, malaking problema yon. Kaya dapat pag-isipan nyo muna ng mabuti bago kayo gumastos. Noted po, ma. Noted ka pa dyan. Tapos pagdating naman doon makakalimot ka na rin agad. Hey! Borge, alam kong kahit papano ay marunong ka na mag-budget. Kaya tulungan mo na lang yung kapatid mo. Ma, ipahinga mo na po yung isip mo. Okay po kami. Kaya na po namin. Papa Van, natuloy po ang pag-alis namin ni Kulot. Nangupahan po kami sa Maynila. Gaya po ng inaasahan namin, hindi pumayag si Mama na bibisitahin namin siya kada linggo. Ayos na raw sa kanya na kahit isang beses lang sa isang buwan kami umuwi basta't palagi kaming tatawag sa kanya para hindi siya masyadong mag-alala. Na-realize po namin noon na sobrang laki po ng nabago sa buhay namin noong hindi na po namin araw-araw nakakasama si Mama. Malaking adjustment po yung ginawa namin dahil nasanay po kami na si Mama agad yung makikita tuwing uuwi kami ng bahay. Nami-miss po namin yung mga panenermon niya, yung masarap na luto niya, at yung kwentuhan po namin habang kumakain. Nang tuluyan na po kaming nakapag-adjust at nasanay na rin po sa pagiging independent, may isa na namang opportunity na nagbukas para sa amin, Papa Van. Sa pagkakataon pong yun ay may inialok na trabaho sa amin yung kapatid ng tatay namin na nasa Australia. Malaki po ang sweldo at siguradong mas mabilis kaming makakapag-ipon ni Kulot. Ang kaso, mapapalayo na po talaga kami ng sobra kay Mama at hindi na kami makakabisita sa kanya gaya ng ginagawa namin noong nasa Maynila pa lang kami nagtatrabaho. Hindi po pwedeng pareho kaming aalis dahil walang maiiwan kay Mama. May katandaan na rin po kasi siya kaya hindi po namin noon maiwasang mag-alala para sa kanya.
Kaya naman naisip po namin na kailangang may isa sa amin na magsasakripisyo, Papa Van. Papa Van, hindi po naging madali ang pagdidesisyon namin. Nakaka-tempt naman po talaga yung offer dahil 6 digits po yung sasahurin namin monthly. Kahit ilang taon lang po kami roon ay malaki na ang maiipon namin sa pag-uwi ng Pilipinas. Pero ang kapalit naman po noon ay matagal naming hindi makakasama si Mama. Mahirap po yun para sa amin dahil hindi po talaga namin kayang iwanan si Mama ng mag-isa. Lalo na kung taon ang pinag-uusapan. Baka po kasi kapag may mangyari kay Mama, ay hindi agad kami makauwi. Kaya naman naisip ko po noon na kung may kailangan mang magsakripisyo sa amin ni Kulot, ay ako na lang ang maiiwan kay Mama. Matagal naming pinag-isipan yon. Pareho namin gusto na makapagtrabaho sa ibang bansa at kumita ng malaking pera, Papa Van, pero pareho rin namin gusto na makasama si Mama. At habang gulong-gulo po yung isip namin noon sa kung ano ang dapat naming gawin, naalaman namin ni Kulot na sinubukan pala ulit ni Mang Rico na manligaw sa nanay namin. Naalaman po namin yon nung sabay kaming umuwi ni Kulot sa bahay at narinig ang pag-uusap ni Mama at ni Mang Rico sa sala. Ano ka mo? Manliligaw ka sa akin? Kung papayag ka sana. Bakit ngayon mo pa naisipan yan kung kailan mga senior na tayo? Ngayon lang kasi ako nagkaroon ng pagkakataon eh. Pasensya ka na, Rico, pero wala na talaga akong plano na makipagrelasyon pa sa edad kong to. Kung ano man yung meron tayo noon, ay matagal nang tapos yun. Kaya kung binabalak mong ituloy pa natin yun, malabo na talaga. Pambihira. Parang naulit lang yung pambabasted mo sa akin noon na. Binasted mo muna ako bago mo ako sinagot. At hindi na yun mauulit ngayon. Kapag binasted na kita, yun na talaga yun. Hindi na ba talaga ako kagusto-gusto para sa'yo? Bagay kaya tayo. Pareho na tayong single. Hindi tayo pareho. May mga anak ako, Rico. Kaya kahit na single ako, hindi ko'y nararamdaman dahil may 2 akong anak na nagmamahal sa akin. Binasted kita hindi dahil sa mahirap kang magustuhan. Nagustuhan nga kita noon tsaka ilang taon din tayong naging tayo, hindi ba? Pero iba na ngayon. Hindi ko na nararamdaman na kailangan ko pa ng katuwang sa buhay. Sa mahabang panahon, kinaya ko na ako lang ang nag-iisang nagtataguyod sa mga anak ko at wala akong inaasahang tulong sa kahit na sino. Kaya nasanay ka na mag-isa. Ganun ba? Ganun na nga. Kaya sana, hindi sumama ang loob mo kahit na binasted kita. Marami pa namang ibang babae dyan. Bakit hindi mo sila subukan? Siyempre, hindi naman sila yung gusto ko eh. Pero huwag ka mag-alala. Sumubok lang naman ako eh. Hindi naman kita pipilitin o kukulitin para magpaligaw sa akin. Mabuti naman kung ganon. Sa ngayon kasi talaga okay na ako eh. Sapat na sa akin yung mga anak ko. Sila na yung nagpapasaya sa akin. Pansin ko nga. Isa rin yan sa dahilan kaya lalo kong humanga sa'yo. Sus! Normal naman yun para sa isang nanay. Nagiging espesyal lang yung ginagawa ko kapag nare-recognize din ng mga anak ko. Pero kahit hindi nila gawin yon, responsibilidad ko pa rin na magpakananay sa kanila. Ibang-iba ka talaga, Ida. Ay, kung hindi lang siguro ako umalis noon, may mga anak na sana ako ngayon at ikaw yung nanay nila. Bakit ba pilit mong binabalikan yung nakaraan natin? Abay, napakatagal na nun. Kahit gaano pa katagal na lumipas, palagi ko pa rin maaalala yung memories nating dalawa. Pero huwag kang mag-alala. Naaalala ko lang naman yun. Sabi ko nga diba, hindi naman kita kukulitin. Pero sana, payagan mo naman ako na maging kaibigan mo. Para naman may kakwentuhan na ako rito.
Ang hirap papanisan ng laway. Hindi pwedeng i-rep. Hanggang ngayon talaga, baduy ka pa rin kung magbiro. Pero sige, payag naman ako makipagkaibigan sa'yo. Kahit papano naman may pinagsamahan na tayo. Pero gusto ko lang linawin na hanggang doon na lang talaga yung kaya kong ibigay. Ayos lang ba sa'yo? Ayos na ayos. Mabuti naman kung ganon. Ay, siya nga pala, baka gusto mong dito ka naman ng halian. Pauwi ngayon sina Borge at Kulot. Nag-request ng sinampalukang manok. Sino ba naman ako para tumanggi? Paborito ko rin yun. Ang sabihin mo, masiba ka rin. Papa Van, na-touch po ako noon sa mga narinig ko mula kay Mama. Ni minsan po talaga hindi niya inisip na utang na loob namin sa kanya yung buhay namin. Palagi niyang sinasabi na kagustuhan daw nila ni Papa na mabuo kami kaya responsibilidad nila na buhayin at gabayan kami hanggang sa kaya na naming tumayo sa sarili naming mga paa. Pero dahil maaga kaming iniwan ni Papa siya na lang ang mag-isang gumawa noon para sa amin. At tuwing naiisip ko lahat yon, hindi po ako nanghihinayang napakawalan yung magandang oportunidad sa ibang bansa. Nag-usap naman na po kami noon ni Kulot at nangako siya na tutulungan na lang niya ako. Kapalit ng pagsasakripisyo ko. Bago mag-asikaso ng mga requirements si Kulot nagpasya kaming mag-set ng date kung kailan namin kakausapin si Mama. Pero ang ending, hindi na kami humanap ng tiyempo dahil pwede naman namin siyang kausapin sa kahit na anong araw. Nag-ipon lang po talaga kami ng lakas ng loob dahil alam din namin na may posibilidad na magalit si Mama sa ginawa naming desisyon, Papa Van. Borge, ikaw na magsabi kay Mama. Bakit ako? Ikaw naman yung aalis eh. Lapitan mo na kaya habang hindi pa siya natutulog. Natatakot ako eh. Ay, ako na nga. Ma, Bakit? may sasabihin sana po kami. Ano yon? Sabihan niyo ako rito. Ma, huwag kang magagalit sa amin ha. Bakit naman ako magagalit? Wala pa nga kayong sinasabi. Ma, hiring daw po kasi ngayon sa pinagtatrabahuhan ni Tito sa Australia. Tinatanong niya po kami kung gusto namin mag-apply doon. Malaki po yung sweldo, Ma. Mas mabilis po sana kami makakaipon kung doon po kami magtatrabaho. Oh, bakit di pa kayo nag-aasikaso ng mga requirement nyo? Pero Ma, si Kulot lang po yung aalis. Bakit? Ayaw mo ba sumama sa kanya? Gusto naman po pero… Sus! Bakit may pero pa? Gano'n ba ka-importante yung dahilan ng pag-aalangan mo? Sobra po, Ma. Sobrang importante po. Ano ba yon? Baka may maitulong ako. Ano? Tatahimik na lang kayong dalawa? Ganito po kasi yung mangyayari. Bali, magpapaiwan daw po si Borge para may kasama kayo rito, Ma. Ano? Sasayangin mo yung oportunidad na makapagtrabaho abroad para lang masamahan ako? Ma, delikado po kasi na maiwan ka mag-isa rito. Malayo kami. Sobrang layo po, Ma. At hindi na po kami makakabisita buwan-buwan gaya ng ginagawa namin ngayon. Hindi ko itinaguyod yung pag-aaral nyo para buruhin lang kayo dito sa bahay. Gusto ko na mangarap kayo. Mangarap kayo na magkaroon ng mas magandang buhay at hindi makontento na lang sa mga bagay na hindi kayo sigurado kung hanggang kailan sasapat para sa inyo. Hanggat kaya nyo mag-ipon na mag-ipon, gawin nyo, anak. Darating ang araw na magkakaroon na kayo ng sarili nyong pamilya at kayo na yung paghuhugutan nila ng lakas. Pero paano ka po, Ma? Paano kung magkasakit ka? Paano kung bigla na lang may mangyari dito tapos nandun kami sa ibang bansa? Sa Australia po kami magtatrabaho, Ma. Hindi na po yun kagaya sa Maynila. Alam ko. At hindi niyo ako kailangang alalahanin kasi kaya ko yung sarili ko.
Kung kinaya ko nga na 3 tayo, yun pa kayang mag-isa lang ako rito? Kaya kung iniisip nyo na magmumuka akong kawawa dahil mag-isa na lang ako, sinasabi ko na sa inyo ngayon, kaya ko. Kayang-kaya ko. At magiging masaya ako kung alam ko na tinutupad nyo yung mga pangarap nyo kahit na malayo kayo sa akin. Mamimiss ka namin ng sobra, Ma. Matagal tayong hindi magkikita, Ma. Bakit ako? Hindi ko ba kayo mamimiss? Ngayon pa nga lang namimiss ko na kayo eh. Pero kailangan natin magsakripisyo. Tsaka noon pa man, tinanggap ko nang darating kayo sa punto na kailangan nyo nang lumayo at tumayo sa sarili nyo mga paa. Kaya gawin nyo na ang lahat para maging maganda yung buhay nyo magkapatid habang may pagkakataon pa kayo. Nandito lang naman ako. Hihintayin ko na makauwi kayo. Hayaan mo, Ma. Kapag kaya na naming dalhin ka ron, susunduin ka namin dito. Talaga? O sige, basta galingan nyo ron para magkasama-sama tayo kaagad. Gagalingan namin, Ma. Mahal na mahal ka namin eh. I love you, Ma. Naku, kayo talaga. Pahihiyakin nyo pa ako eh. Pero sige na, mahal ko rin kayo. Kahit naman hindi ko sabihin yun, alam nyo na yun eh. Ay, mag-iingat kayo ron ha. Itatakwil ko kayo pag hindi nyo iningatan yung sarili nyo. Papa Van, bagamat nakausap na po namin si Mama at aprobado naman po niya ang pag-alis namin na hindi pa rin po yun naging madali para sa amin. Ayaw ni Mama na ihatid kami sa airport dahil lalo lang daw kaming malulungkot. Sabi niya, para naman daw yon sa future namin kaya hindi pwedeng magbago pa yung isip namin. Natanggap naman po kami roon at sa loob ng ilang taon ay nakaipon kaming magkapatid. Kapag may pagkakataon ay umuwi kami ng Pilipinas para kay Mama. Hanggang sa natupad na nga po sa amin yung pangako namin sa kanya na dadalhin namin siya sa Australia. Sa ngayon, Papa Van, ay kasama na namin dito si Mama. May sarili na rin po kaming pamilya ni Kulot at pareho pong foreigner ang napangasawa namin. Sa bahay ko nakatira si Mama pero madalas din siyang bumibisita kay Kulot para makipaglaro sa mga apo niya. Sobrang saya po namin dahil kahit na may mga anak na kami, ramdam pa rin po namin yung paggabay at pagmamahal ni Mama. Pinapangaralan pa rin kami. Kung meron man pong nagbago, ay yung hindi na po niya ginagamit sa amin yung tsinelas niya. Natuto na raw po kasi kami kaya hindi na niya kailangan pang gamitin yon. Pero ngayong magulang na rin po kami, namana po namin yung pagdidisiplina niya. At ginagawa po namin yon hindi para saktan yung mga anak namin kundi para madisiplina sila. At the same time, may pakita kung gaano namin sila kamahal kaya gusto naming mapabuti sila. Hanggang dito na lang po ang kwento namin, Papa Van. Maraming salamat po. God bless po sa inyong programa at sa Barangay LS. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Borge. Minsan lang sa mundo, isinilang